Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang ina at sa hangganan ng pagtitiwala? Gaano mo nga ba kakilala ang taong pinangakuan mo ng habang buhay? Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Ngunit paano kung ang mismong tahanan na iyong pinagkakatiwalaan ay magiging isang ginintuang hawla? At ang pag-ibig na inakala mong walang hanggan ay isa palang mapait na kasinungalingan? May kakaibang bigat ang hangin sa loob ng Ang Bahay na Pula ngayong gabi. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng isang mansyon na natutulog. Ito ay isang katahimikang may pinipigil na hininga, isang katahimikang nagbabantay. Sa malawak na silid-tulugan, yakap-yakap ni Sinagtala Reyes de Machulangan ang kanyang pinakamamahal na si Hiyas. Ang bango ng gatas at pulbos ng sanggol, ang tanging nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan sa gitna ng lamig na bumabalot sa paligid. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot na buhok ng anak habang inaawitan ito ng isang lumang oyayi. Sa bawat paghehele niya, nararamdaman niya ang titig ng mga pader, ang bigat ng mga mamahaling kurtina, ang pagbabanta ng bawat anino sa sulok ng kwarto. Ilang linggo na siyang ganito. Laging kinakabahan, laging may pakiramdam na may mga matang nakamasid, may mga lason sa bawat salitang binibitawan sa hapagkainan. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ni Hiyas, maingat niya itong inihiga sa kuna. Saglit siyang tumayo at dumungaw sa bintana. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikidalamhati sa kanya. Hinahagupit ang salamin na parang gustong pumasok at idamay siya sa unos nito. Nauuhaw siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, nag-iingat na huwag lumikha ng anumang ingay. Madilim ang pasilyo, tanging ang liwanag ng kidlat na sumisilip sa matataas na bintana ang nagbibigay ilaw sa kanyang dinaraanan. Habang papalapit siya sa hagdanan, may narinig siyang mga boses mula sa silid-aklatan sa ibaba. Ang mga boses ng kanyang mga biyenan, si Don Lacan at si Senyora Bataluman. Bahagyang nakabukas ang pinto. Normal sana na dumaan na lang siya, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na huminto. May kakaibang diin sa tono ng kanyang biyenang babae. Isang talim na kayang humiwa ng laman. Hindi na natin ito pwedeng patagalin pa, Lacan, mariing sabi ni Bataluman. Malapit nang malaman ng lahat ang tungkol sa pagkalugi ng kumpanya. At ang babaeng iyan, alam kong may nararamdaman na siya, nagtatanong na siya. Narinig ni Sinag ang malalim na pagbuntong hininga ni Don Lacan. Ano ang gusto mong gawin ko, Bataluman? Takutin siya. Isang mapaklang tawa ang isinagot ng matandang babae. Takot? Kulang pa yan. Kailangan na natin siyang patahimikin. Bago pa niya sirain ang lahat ng pinaghirapan natin. Isipin mo, kung malaman niya ang katotohanan, hindi lang ang pera ang mawawala sa atin. Patahimikin? Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Anong katotohanan ang sinasabi nila? Para ito sa kapakanan ng pamilya. Lacan, pagpapatuloy ni Bataluman, ang bawat salita ay parang hatol. Para sa kinabukasan ni Dalisayan, isang pagkakamali lang at guguho ang lahat. Hindi na niya kinayang marinig ang kasunod. Mabilis ngunit walang ingay siyang tumalikod. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang uhaw niya'y napalitan ng lagim. Ang mga salitang iyon, patahimikin siya, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi ito isang simpleng banta. Ito ay isang plano. Pagbalik niya sa silid, hindi na ang pagmamahal ang bumalot sa kanya habang nakatingin kay Hiyas, kundi purong takot. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Kailangan nilang umalis. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Dalisayan, ang kanyang asawa. Ngumiti ito sa kanya, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang nangiti. Mahal, gising ka pa pala, malambing nitong sabi. Ngunit may kaba sa boses nito na pilit tinatago. Kamusta ang mag-ina ko? Lumapit ito para yakapin siya, pero napaatras si Sinag. Nakita niya ang pagtataka sa mukha nito na agad napalitan ng pag-aalala.
May problema ba, Sinag? Wala. Pagod lang siguro ako. Pagsisinungaling niya, ang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya kayang tumingin ng diretso sa mga mata nito. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak, kasama ba siya sa plano ng mga magulang niya? Ang pag-iwas nito ng tingin ay tila isang pagkumpirma. Hinintay niyang makatulog si Dalisayan. Bawat paghilik nito ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Nang sigurado na siyang mahimbing na ito, gumapang siya palabas ng kama. Kinuha niya ang isang maliit na bag, isinilid ang ilang damit ni Hiyas, ang kahon na bigay ng kanyang yumaong ina, at ang lahat ng perang na itago niya. Maingat niyang binuhat si Hiyas mula sa kuna, hinalikan ito sa noo habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Bumuhos muli ang malakas na ulan na sinasabayan ng dagundong ng kulog. Ito na ang pagkakataon niya. Ang ingay ng bagyo ang magiging takip sa kanilang pagtakas. Gamit ang liwanag mula sa kanyang telepono, tinahak niya ang madilim na pasilyo, bumaba sa hagdan ng mga katulong at lumabas sa pinto sa kusina. Basa, nanginginig, at yakap-yakap ang anak na natutulog, tumakbo siya papalayo sa ang bahay na pula, ang ginintuang hawla na muntik nang maging libingan niya. Nang makalabas siya sa malaking tarangkahan ng mansyon, huminto siya saglit upang habulin ang kanyang hininga, kalayaan. Ngunit kasabay nito ay ang takot sa kawalan ng katiyakan. Saan siya pupunta? Bigla, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Isang sasakyan ang huminto sa mismong tapat niya. Ang makina nito ay umaatungal sa gitna ng katahimikan ng gabi. Natigilan si Sinag, napako sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya'y tila hihinto sa pagtibok. Nahuli na ba siya? Ito na ba ang katapusan? Napapikit si Sinagtala. Ang buong katawan ay nanigas sa takot habang ang liwanag ng sasakyan ay bumubulag sa kanya. Ito na. Ito na ang katapusan ng kanyang maikling pagtakas. Hinigpitan niya ang yakap kay Hiyas, handang salagin ang anumang panganib para sa kanyang anak. Ngunit sa halip na isang banta, bumukas ang pinto sa panig ng driver at isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Basag sa pag-aalala. Sinag, anak. Diyos ko, anong ginagawa ninyo sa gitna ng ganitong bagyo? Si Ginhawa, ang matandang yaya na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ang tanging tunay na kakampi niya sa loob ng bahay na pula. Gumuho ang pader ng katatagan na pilit itinayo ni Sinag. Humagulgol siya ng yak, isang iyak na pinaghalong takot at labis na ginhawa. Yaya Ginhawa. Iyon lang ang lumabas sa kanyang mga labi habang tinutulungan siya ng matanda na sumakay sa luma nitong kotse. Sa loob ng sasakyan, habang maingat na binabalot ni Ginhawa ng tuyong tuwalya si Hiyas, nagsimulang magkwento si Sinag sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ikinuwento niya ang narinig niyang usapan ni Nalakan at Bathaluman. Ang mga salitang patahimikin siya ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo ng kotse, puno ng lagim. Hindi nagulat si Ginhawa, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito, ang mga matay nakatuon sa daan. Matagal ko nang nararamdaman, Sinag. Mahinahon, ngunit seryosong sabi ng matanda. May mga bagay na hindi tama sa bahay na yon. Naalala mo ba noong naglilihi ka? Ang herbal tea na laging pinapainom sa'yo ni Senyora Bataluman? Tumango si Sinag. Sabi niya, pampatibay daw po ng kapit ng bata. Umiling si Ginhawa. Isang beses, nakita ko siyang naglalagay ng isang uri ng dahon doon. Dahon na alam ko dahil yun yung ginagamit sa probinsya namin. Pampalaglag. Natigilan si Sinag. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga pagkakataong sumasakit ang kanyang tiyan noon. Ang mga pagkahilo na isinisi niya sa paglilihi. Lahat ay biglang nagkaroon ng isang mas madilim na kahulugan. Hindi lang pala buhayin niya ang gusto nilang kunin, pati ang buhay ng kanyang anak. Dinala siya ni Ginhawa sa isang maliit na paupahang silid sa isang sulok ng syudad na malayo sa mansyon. Simple lamang ang lugar,
malayong-malayo sa karangyaan na kanyang kinalakihan at sa marangyang hawla na kanyang tinakasan. Isang kama, isang maliit na mesa, at isang banyong may kurtina. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang maliit na silid na iyon, ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Matapos mapatulog muli si Hiyas, naupo si Sinag sa gilid ng kama. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng kanyang anak, doon bumuhos ang bigat ng lahat. Wala siyang trabaho, wala siyang pera. Maliban sa kakarampot na naipon niya, wala siyang plano. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang anak at ang isang malaking takot na baka anumang oras ay mahanap sila. Napasubsob siya sa kanyang mga palad at tahimik na umiyak. Biglang nagring ang kanyang telepono. Ang tunog ay nakakabingi sa katahimikan ng silid. Nanginginig niyang tiningnan ang screen, dalisayan. Saglit siyang nag-alinlangan bago ito sinagot. Si sino to? Pautal niyang tanong, bagamat alam na alam niya. Sinag, mahal ko, nasaan ka? Diyos ko, nag-aalala kami sa inyo, lalo na si Mommy at Daddy. Ang boses ni Dalisayan ay puno ng pagsusumamo, ng pag-aalalang tila totoo. Ngunit para kay Sinag, bawat salita ay may lason. Huwag mo akong tawaging mahal, malamig niyang sagot. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka umalis? Kung may problema, pwede naman nating pag-usapan. Baka napapagod ka lang, Sinag. Umuwi ka na. Parang awa mo na. Isipin mo si Hiyas. Kailangan niya ng kumpletong pamilya. Gaslighting, iyon ang ginagawa nito. Pinapalabas na siya ang may problema, na siya ang wala sa katinuan. Naramdaman niya ang galit na gumapang sa kanyang dibdib, pumalit sa takot. Kumpletong pamilya? Mapakla niyang ulit. O isang pamilyang gustong patahimikin ako? Natahimik si Dalisayan sa kabilang linya. Ilang segundo ng katahimikan na para kay Sinag ay isang pag-amin. Pagkatapos ay nagsalita itong muli. Ngunit ngayon ay may bahid na ng pagbabanta. Hindi ko alam kung ano ang mga naririnig mo, Sinag. Pero mag-isip kang mabuti. Hindi mo kayang mabuhay nang wala kami. Umuwi ka na, bago pa mahuli ang lahat. Pinatay niya ang tawag. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Nakita ni Ginhawa ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lumapit ito at may inilapag sa ibabaw ng mesa. Isang maliit at lumanang kahon na yari sa Nara. Bago mawala ang mami mo, wika ni Ginhawa, ibinili niya sa akin ito. Sabi niya, ibigay ko raw sa'yo sa oras na kailangan mo ng sagot. Sa oras na pakiramdam mo ay sukdulan na ang iyong pangangailangan at wala ka ng ibang malalapitan. Tinitigan ni Sinag ang kahon. Ang pamilyar na ukit sa takip nito ay nagpabalik ng mga alaala ng kanyang ina. Ano ang laman nito? Bakit ngayon lang ito ibinigay sa kanya? Muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Dalisayan na naman. Hindi niya ito pinansin. Ang buo niyang atensyon ay nasa kahon na nasa kanyang harapan. Pakiramdam niya, ang susi sa lahat ng kabaliwan na ito, ang mga sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanya, ay nasa loob ng kahoy na kahong ito. Sa pagitan ng pag-asa at takot, hinawakan niya ang takip nito. Binaliwala ni Sinagtala ang walang tigil na pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang ingay nito ay tila nanggagaling sa isang malayong mundo. Isang mundong puno ng kasinungalingan na pilit siyang hinihila pabalik. Sa sandaling ito, ang tanging nag-e-exist para sa kanya ay ang kahon na gawa sa Nara at ang mga lihim na maaaring nilalaman nito. Nanginginig ang mga kamay niyang hinaplos ang takip nito. May maliit na kandado ang kahon, ngunit kasama nito ay isang maliit at kalawangin ng susi na nakatali sa isang pulang sinulid. Isinuksok niya ang susi sa seradura at dahan-dahan itong pinihit. Isang mahinang kalansing ang narinig niya at bumukas ang takip ng kahon. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ang sumalubong sa kanya, ang amoy ng kanyang ina. Sa ibabaw ng lahat
ay ilang mga nakatuping dokumento at 2 maliit na kwadernong may matigas na takip. Ito ang mga lumang diary ng kanyang ina. Nangingilid ang luha, binuklat niya ang unang diary. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay pamilyar at puno ng pagmamahal. Ngunit ang mga salitang nakasulat dito ay puno ng pag-aalala. October 12, ipinakilala sa akin ni Sinag si Dalisayan, isang maginoong binata. Ngunit may kung anong kakaiba sa pamilya nito. Si Senyora Bataluman, ang kanyang ina, ay may mga tinging matatalim, mga ngiting hindi umaabot sa mata. Mayroon siyang sinabi tungkol sa pagsasanib ng kanilang negosyo at ng naiwang mana ko mula sa aking mga magulang. Akala ko'y nagbibiro lamang siya. Nagpatuloy sa pagbasa si Sinag. Bawat pahina ay naglalaman ng papalaking pagdududa ng kanyang ina. At pagkatapos, natagpuan niya ang isang entry na nagpayelo sa kanyang dugo. February 5, 3 buwan ng buntis si Sinag. Malusog siya, sabi ng doktor. Ngunit si Bataluman, ipinipilit na painumin ng anak ko ng isang herbal tea tuwing umaga. Pampatibay daw ng kapit, sabi niya. Ngunit may kakaibang pait ito. Sinubukan kong tikman. May dahon itong hindi pamilyar. Ang kutob ng isang ina, hindi ako mapakali. Ang mga salita ni Yaya Ginhawa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Dahon na ginagamit sa probinsya namin. Pampalaglag. Kasabay nito, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang mabilis na flashback. Nasa ika-4 na buwan siya ng pagbubuntis noon. Bumababa siya sa malawak na hagdanan ng mansyon. Bigla siyang nadulas sa isang tila basang baitang. Hindi naging malakas ang kanyang pagkahulog, ngunit sapat na yon para kabahan siya ng husto. Naalala niya ang mukha ni Bataluman na nakatayo sa itaas. Walang bakas ng pag-aalala, tanging isang malamig na pagmamasid. Nooy inisip niyang guni-gunin niya lang iyon. Ngayon, sigurado na siya. Hindi iyon aksidente. Nabitawan niya ang diary, ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang kalungkutan. Hindi lang siya, pati ang kanyang ina. Naramdaman na pala ang panganib. Kinuha niya ang mga nakatuping dokumento. Hindi ito mga ordinaryong papel. Ito ay mga kopya ng bank statements at mga liham mula sa mga abogado na para sa pamilyang di makulangan. Nakasaad dito ang mga utang na umaabot sa daan-daang milyon. Mga notice of foreclosure. Ang kanilang kumpanya ay hindi lang nalulugi. Ito ay babagsak na. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang kasal. Ang biglaang pagiging magiliw ng mga dimakulangan. Ang pagpilit nilang maisalin sa pangalan ni Dalisayan ang ilang mga ari-arian niya bilang conjugal property. Hindi siya minahal. Hindi siya tinanggap. Ginamit siya. Isa siyang solusyon sa kanilang problemang pinansyal. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isa lamang transaksyon sa negosyo. Ibinagsak niya ang mga papel sa sahig. Ang kanyang mga luha ngayon ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot at pagkasuklam. Niloko siya. Niloko nilang lahat. Akala niya iyon na ang lahat. Ngunit nang damputin niyang muli ang kahon para sana isara, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang nakausling kahoy sa ilalim. Isang lihim na kompartimento. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, may isa pang mas maliit na kahon na nakabalot sa itim na tela. Walang kandado ito. Nang buksan niya ito, isang salansan ng mga lumang liham na tinalian ng isang kupas na pulang ribon ang laman nito, kasama ng isang litratong nakataob. Mas luma ang mga sulat na ito. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan. Kinalas niya ang ribbon at kinuha ang unang liham. Ang sulat kamay ay maganda at formal, ngunit hindi niya ito kilala. Dinala niya ito sa kanyang ilong. Mayroon itong bahagyang amoy ng pabango ng isang lalaki. Binuklat niya ito at sinimulang basahin ang unang linya na isinulat sa eleganteng tinta. Mahal kong Bataluman. Napakunot ang kanyang noo. Sulat para sa kanyang biyenan.
Bakit ito nasa poder ng kanyang ina? At sino ang nagsulat nito? Nagpatuloy siya sa pagbasa at ang sumunod na mga salita ang tuluyang gumimbal sa kanyang buong pagkatao. Ang pangalan ng nagpadala sa dulo ng liham ay malinaw na malinaw. Magtanggol Reyes, ang kanyang ama. Ang pangalan ng kanyang ama, Magtanggol Reyes, ay tila isang tatak na bakal na ipinantatak sa kanyang utak. Paulit-ulit, Magtanggol Reyes. Bakit sumusulat ang kanyang ama kay Bataluman? At bakit ang tawag nito sa kanya ay mahal ko? Libu-libong tanong ang bumuo ng isang buhawi sa kanyang isipan. Nagbabantang wasakin ang anumang natitirang katinuan sa kanya. Nanginginig ang mga kamay, binuklat niya ang sunod-sunod na liham. Bawat isa ay naglalaman ng mga salitang puno, ng pagsinta, ng mga pangarap, ng isang pag-ibig na ipinagbabawal. Mga salitang hindi niya kailanman naisip na kayang isulat ng kanyang istrikto at tahimik na ama. Mga liham na nagkukwento ng mga lihim na pagkikita, ng mga pangakong hindi natupad. Bataluman, aking bituin, sulat ni Magtanggol sa isa sa mga liham. Kahit pa nakatakda kang ikasal sa iba, kahit pa ang mundo ay laban sa ating dalawa, ang puso ko'y sa'yo lamang. Darating ang araw, magiging malaya rin tayo. Pakiramdam ni Sinag ay nasusuka siya. Ang mga petsa sa sulat ay mga taon bago pa man ikasal ang kanyang ama sa kanyang ina, bago pa man siya ipanganak, at si Bataluman, bago pa man ito naging isang dimakulangan, isang mabilis at malabong alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang pag-uusap sa hapagkainan. Magkakilala na pala kayo ni Daddy noon pa? Tanong niya minsan kay Bataluman. Isang matamis ngunit walang emosyong ng ngiti ang isinagot nito. Ang mundo ay sadyang maliit, Hija. Ngayon, ang mga salitang iyon ay may bahid ng isang madilim at nakakadiring kahulugan. Binuklat niya ang huling liham sa salansan. Iba ang papel na ginamit dito, tila mas marupok. Iba rin ang tinta, tila isinulat ng nagmamadali. At ang mga salita rito, ang tuluyang bumasag sa kanyang mundo. Mahal kong Bataluman, nakarating sa akin ang balita. Ikakasal ka na, kay Lakan di Makulangan. Hindi kita masisisi. Ito ang kagustuhan ng iyong mga magulang, ang nararapat para sa iyong estado sa buhay. Ngunit paano tayo? Paano ang bunga ng ating pagmamahalan? Hindi ko man maibibigay sa kanya ang aking pangalan. Dinadalangin ko sa Diyos na sana'y lumaki siyang mabuti at malusog. Sa iyong piling, isang araw, hahanap ako ng paraan. Babalikan ko kayo. Pangako, aalagaan ko ang ating anak. Ang ating dalisayan. Nagmamahal, Magtanggol. Dalisayan. Ang pangalan ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng kanyang bungo. Hindi maaari. Binasa niya itong muli at muli at muli. Ngunit hindi nagbabago ang mga salita. Dalisayan. Ang kanyang asawa. Ang ama ng kanyang anak. Ang kanyang kapatid. Nabitawan niya ang sulat na tila ito'y apoy na pumapaso sa kanyang balat. Dumiretso siya sa banyo at sumuka ng sumuka. Ang lahat ng kinain niya, ang lahat ng pait, ang lahat ng kasinungalingan ay pilit niyang inilalabas. Ang kanyang pag-aasawa, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pamilya. Lahat ay isang malaking kasalanan, isang karumaldumal na palabas na isinulat ng tadhana. Tadhana at ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Habang nakaluhod sa malamig na sahig ng banyo, nanginginig at umiiyak, kinuha niya ang litratong kasama ng mga liham. Nanginginig niyang itinaob ito. Isang batang Magtanggol Reyes at isang batang Bataluman, magkayakap sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang mga muka'y puno ng pag-ibig na wala pang bahid ng anumang lason ng mundo. Masaya sila. At sa likod ng litrato, may nakasulat na kamay. Ang ating simula.
Ito pala ang katotohanang sinasabi ni Bataluman na kailangang ilihim. Ito pala ang dahilan kung bakit kailangan siyang patahimikin. Dahil kung malalaman ng lahat ang baho na itinatago ng pamilyang Dimakulangan na ang nag-iisang tagapagmana nila ay hindi isang tunay na Dimakulangan, na ang kasal nila ni Dalisayan ay hindi lang isang pagsasanib ng yaman, kundi isang kasuklam-suklam na pagsasanib ng dugo. Paano nagawa ng kanyang ama ito? Paano nito nagawang itago ang isang kapatid? At ang kanyang ina, alam kaya niya? Ang kahon, ang bilin ng kanyang ina, nabuksan lang ito kapag sukdulan na. Marahil, alam nga niya. At ito ang tanging paraan niya para ipaalam sa kanya ang katotohanan mula sa kabilang buhay. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha, gamit ang likod ng kanyang palad. Wala nang natirang lungkot sa kanya, wala nang takot. Ang natitira na lamang ay isang malamig at matigas na galit. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Dahan-dahan niya itong binuksan, inaasahan na isa na namang banta o panunuyo mula kay Dalisayan. Ngunit iba ang nakasulat dito. Isang address ng isang coffee shop sa kabilang bayan at isang simpleng pangungusap na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol kay Dalisayan, pumunta ka dito. Walang takot na bumalot kay Sinagtala habang binabasa niya ang text message. Wala na ring pag-aalinlangan. Matapos malaman ang pinakadugyot na lihim sa lahat, ano pa ba ang mas lalala? Ang katotohanan, gaano man kapait, ay mas mainam kaysa sa matamis na kasinungalingan na kanyang tinikman sa loob ng mahabang panahon. Ang natitira na lang sa kanya ay isang malamig na pangangailangan na alamin ng lahat, na tipunin ang bawat piraso ng basag na salamin ng kanyang buhay. Yaya, kailangan ko pong umalis saglit, sabi niya kay Ginhawa. Ang boses ay matatag sa paraang hindi niya inaasahan. Pakibantayan po muna si Hiyas. Tumangulang si Ginhawa, nakikita sa mga mata ni Sinag ang isang bagong determinasyon na pumalit sa takot. Isang oras ang lumipas, narating ni Sinag ang coffee shop na nasa address. Isa itong simpleng lugar, malayo sa mga sosyal na restaurant na pinupuntahan niya kasama si Dalisayan. Puno ito ng mga estudyante at mga empleyadong nagpapahinga. Humanap siya ng isang bakanting mesa sa sulok at naupo. Ang mga mata ay maingat na nagmamasid sa paligid. Ilang minuto pa, isang babae ang lumapit sa kanyang mesa. Payat ito, may mahabang buhok at mga matang may bakas ng kalungkutan, ngunit mayroon ding taglay na katatagan. Hindi ito palaban tingnan, ngunit hindi rin ito mukhang mahina. Ikaw si Sinag? Tanong ng babae. Ang boses ay kalmado. Tumango si Sinag. At ikaw si Alunsina, sagot nito. Salamat sa pagpunta. Naupo si Alunsina sa kanyang tapat. Sa unang ilang segundo, tanging katahimikan ang namagitan sa kanila. Dalawang babae na pinag-ugnay ng iisang lalaki, dalawang biktima ng iisang pamilya. Hindi galit ang naramdaman ni Sinag, kundi isang kakaibang pakiramdam ng pagkaintindi. Bakit? Iyon lang ang naitanong ni Sinag. Huminga ng malalim si Alunsina. Dahil pagod na akong manahimik, simula niya. At dahil nakita ko sa balita ang tungkol sa pagkakautang ng mga Dimakulangan, alam kong malapit nang gumuho ang mundo nila at ayokong madamay ka pa ng mas malalim sa kasinungalingan nila. Ikinuwento ni Alunsina ang lahat, ang pagmamahalan nila ni Dalisayan noon, bago pa man makilala ni Dalisayan si Sinag, ang mga pangarap nila, ang mga pangako. Mabait si Dalisayan, sabi ni Alunsina, may pait sa kanyang mga labi. Pero mahina siya, sunod-sunuran siya sa ina niya. Isinalaysay niya kung paanong isang araw ay bigla na lang siyang hinarap ni Bataluman. Tinakot, binigyan ng pera, at pilit na pinalayo kay Dalisayan. At si Dalisayan walang nagawa
kundi ang umiyak at sumunod. Iniwan nito si Alonsina nang walang paalam at hindi nito alam na may dinadala na si Alonsina sa kanyang sinapupunan. "Mama!" Isang boses ng bata ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang batang lalaki, mga 3 taong gulang, ang tumatakbo papalapit sa kanilang mesa mula sa play area ng coffee shop. Yumakap ito sa binti ni Alonsina. "Anak!" Malambing na sabi ni Alonsina. Hinaplos ang buhok ng bata. Napako ang tingin ni Sinag sa bata. Ang mga matang iyon, ang hugis ng kanyang labi, ang paraan ng pagngiti nito. Kamukhang kamukha niya si Dalisayan. Isang buhay na ebidensya ng isa na namang pagtataksil. "Siya ang anak ninyo," sabi ni Sinag. Hindi isang tanong kundi isang pagkilala sa katotohanan. Tumango si Alonsina. "Alam ba niya?" Tanong ni Sinag. Tinutukoy si Dalisayan. Umiling si Alonsina. "Hindi, pero may ibang nakakaalam." Dito, mas lalong naging seryoso ang mukha ng babae. "Noong nalaman ni Senyora Bataluman na nanganak ako, sinubukan niya akong paalisin sa syudad, pero hindi ako pumayag. At doon na pumasok sa eksena si Don Lacan." Napakunot ang noo ni Sinag, ang tuso at tahimik niyang biyenang lalaki. "Akala ko, sasaktan niya ako," pagpapatuloy ni Alonsina. "Pero iba ang ginawa niya. Inalok niya ako ng isang kasunduan. Bibigyan niya ako ng buwanang suporta, isang bahay na matitirhan, lahat ng kailangan namin ng anak ko." "Bakit?" Naguguluhang ang tanong ni Sinag. "Bakit niya gagawin yon?" Tumingin si Alonsina ng diretso sa mga mata ni Sinag at ibinigay ang isang katotohanang kasing talim ng patalim. "Dahil ang anak ko ay lalaki, kailangan niya ng tagapagmanang lalaki para sa apelyidong Dimakulangan. At ang anak mo, si Hiyas, ay isang babae." Isang malamig na agos ang dumaloy sa buong katawan ni Sinag. Ang lahat ng pagwawalang bahala nilakan kay Hiyas. Ang laging paghahanap nito ng mali. Hindi pala dahil sa ayaw nito sa kanya, kundi dahil sa simula pa lang. Hindi na nito tinanggap ang kanyang anak bilang karapat-dapat na tagapagmana. Mayroon na pala itong reserba. Isang sikretong apo. Kaya nanahimik ako pagtatapos ni Alonsina para sa kapakanan ng anak ko. Ngunit ngayon, alam kong gagamitin lang din nila siya. Tulad ng kung paano kanila ginamit. Tulad ng kung paano nila ginamit si Dalisayan. Tumayo si Alonsina, handa nang umalis. Ngunit bago siya tumalikod, humarap siyang muli kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay may apoy na ng paghihiganti. "Huwag kang mag-alala, Sinag," sabi niya sa matatag na boses. "Hindi tayo mga talunan dito. May alas ako laban sa kanila. Isang bagay na sisira sa pangalan ng mga Dimakulangan habang buhay." Pag-uwi ni Sinagtala sa tinutuluyan nilang silid, hindi na ang bigat ng isang biktima ang kanyang daladala, kundi ang bigat ng isang sandata. Bawat lihim na kanyang natuklasan, mula sa mga utang ng mga Dimakulangan, sa tangkang pagpatay sa kanyang anak, sa katotohanang magkapatid sila ng kanyang asawa, hanggang sa pagkakaroon nito ng isa pang anak sa ibang babae, ay hindi na mga kadenang gumagapos sa kanya. Ang mga ito ngayon ay mga bala, at handa na siyang iputok ang mga ito. "Yaya, may kilala po ba kayong magaling na abogado?" Tanong niya kay Ginhawa, habang marahan niyang hinahalikan ang natutulog na si Hiyas. Tiningnan siya ni Ginhawa. Nakita ng matanda ang pagbabago sa kanyang alaga. Wala na ang takot sa mga mata nito. Napalitan na ito ng apoy. "Mayroon, anak. Isang babaeng abogado. Matapang at walang inuurungan." Kinabukasan, dala ang kahon ng mga ebidensya at ang bagong tuklas na katatagan. Pinuntahan ni Sinagtala ang opisina ni Attorney Alma Salcedo. Maliit lang ang opisina nito, ngunit malinis at organisado. Si Attorney Salcedo ay isang babaeng kasa, edad 40. May matalas na tingin at boses na puno ng awtoridad. "Maupo ka, Mrs. Dimakulangan," sabi nito. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. "Reyes?"
Mariing pagtatama ni Sinag. Sinagtala Reyes. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ng abogado. Okay, Miss Reyes. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Inilatag ni Sinag ang lahat sa mesa. Ang diary ng kanyang ina, ang mga bank statement, ang mga sulat ni Magtanggol Reyes kay Bataluman, ang kwento tungkol kay Aluncina at sa anak nito. Habang nagsasalita si Sinag, walang emosyon ang kanyang boses. Isa-isa niyang inilahad ang mga pangyayari na parang nag-uulat ng isang krimen. Dahil para sa kanya, iyon nga ang nangyari. Isang krimen laban sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagtitiwala at sa buhay ng kanyang anak. Tahimik na nakinig si Attorney Salcedo, paminsan-minsan ay tumatango. Ang mga matay sinusuri ang bawat dokumento. Nang matapos si Sinag, sumandal ang abogado sa kanyang upuan at huminga ng malalim. Miss Reyes, simula nito, ang kaso mo ay hindi lang isang simpleng annulment case. Ito ay isang ahas na maraming ulo. May financial fraud, may attempted murder, may falsification of public documents, at ang pinakamasalimuot sa lahat, ang incestuous na nature ng inyong kasal. Kaya ko po bang manalo? Tanong ni Sinag. Ang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Tinitigan siya ng abogado ng diretso sa mata. Ang tanong ay hindi kung kaya mong manalo. Ang tanong ay, handa ka bang lumaban? Gagamitin nila ang lahat ng pera at kapangyarihan nila para durugin ka. Sisirain nila ang pangalan mo. Gagamitin nila ang anak mo laban sa'yo. Handa ka ba? Naalala ni Sinag ang mukha ni Hiyas, ang payapa nitong pagtulog, ang walang malay nitong pagtitiwala sa kanya. Naalala niya ang pakiramdam ng lason sa tiyaang ipinapainom sa kanya. Ang malamig na titig ni Bataluman. Tumingin siya kay Attorney Salcedo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Handa na po ako. Sa sumunod na 2 oras, binalangkas nila ang kanilang mga hakbang. Unang-una, ang pag-file ng annulment base sa psychological incapacity at incest. Pangalawa, ang pagkuha ng temporary protection order para hindi makalapit sa kanila ang mga di makulangan. Pangatlo, ang paghahanda para sa custody battle para kay Hiyas. Kailangan nating maging maingat, sabi ni Attorney Salcedo. Kailangan nating patunayan na sila ang panganib sa bata at hindi ikaw. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, habang naglalakad pa uwi, pakiramdam ni Sinag ay nabunutan siya ng tinik. Mayroon na siyang plano, mayroon na siyang kakampi, hindi na siya nag-iisa. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya si Hiyas, nagring na naman ang kanyang telepono. Si Dalisayan, sa pagkakataong ito, sinagot niya ito. Sinag, salamat sa Diyos, sinagot mo na. Puno ng ginhawang sabi nito. Umuwi ka na, mahal ko. Nag-aalala na kami. Kalimutan na natin kung ano man ang naging problema. Dalisayan, putol ni Sinag. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Gusto kong mag-usap tayo. Lahat tayo. Ikaw, ako, at ang mga magulang mo. Natigilan si Dalisayan. Ti talaga? Uuwi ka na? Hindi, sagot ni Sinag. Magkita tayo. Bilang isang pamilya, para ayusin ang lahat. Sa abogado ko na lang ipapadala ang mga detalye. Bago pa man makasagot si Dalisayan, pinatay na niya ang tawag. Hindi ito isang paanyaya. Ito ay isang hamon. Kinabukasan, isang courier ang dumating sa mansyon ng mga di makulangan. Iniabot nito ang isang malaking brown envelope para kay Senyora Bataluman di makulangan. Nang buksan niya ito, ang laman ay hindi isang sulat ng pagsusumamo mula kay Sinag, kundi isang formal na summon mula sa korte, isang petisyon para sa annulment at isang restraining order. Tinitigan ni Bataluman ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang gulat o takot. Dahan-dahan, isang malamig at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Hello? Sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng lason. Gawin mo na ang dapat gawin.
Ayokong makita ang apo ko sa kamay ng babaeng iyan. Hindi pa man sumisikat ang araw kinabukasan, naramdaman na agad ni Sinagtala ang bigat ng ganting salakay ng mga di makulangan. Nagsimula ito sa isang text message mula sa bangko. We regret to inform you that your joint account with Mr. Dalisayan Di Matsulangan has been frozen due to a court order. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Iyon ang joint account kung saan nakalagay ang lahat ng natitira niyang pera. Ang perang gagamitin sana niya para sa mga gastusin at pambayad kay Attorney Salcedo. Sinubukan niyang tawagan ng bangko, ngunit isang malamig na boses lang ng machine ang sumagot sa kanya. Isang galaw pa lang, naputol na agad ang kanyang ugat na pinansyal. Inaasahan ko na ito, sabi ni Attorney Salcedo nang tawagan niya ito. Huwag kang mag-alala sa bayad ko, Sinag. Mananalo tayo sa kaso at sila ang magbabayad ng lahat. Kahit paano'y gumaan ang loob ni Sinag, ngunit panimula pa lang pala iyon ng kanilang opensiba. Pagdating ng tanghali, habang binabantayan niya si Hiyas, isang lumang kaibigan ang tumawag sa kanya. Sinag, nakita mo na ba ang mga online news? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. May kumakalat na article tungkol sa'yo. Nanginginig niyang binuksan ang kanyang social media at doon, sa isang kilalang tabloid website, nakita niya ang kanyang mukha sa tabi ng isang headline na sumisigaw. Mayamang ginang, tumakas sa asawa dala ang anak. Postpartum depression itinuturong dahilan. Binasa niya ang artikulo. Puno ito ng mga panayam mula sa mga source na malapit sa pamilya. Sinasabi roon na si Sinagtala ay dumaranas ng matinding postpartum depression, nagkakaroon ng mga guni-guni at naging unstable at delusional. Ang kanyang pagtakas ay ipinalabas na isang sintomas ng kanyang problema sa pag-iisip. Pininturahan siya bilang isang irresponsableng ina na inilalagay sa panganib ang sariling anak. Masahol pa, may mga pahiwatig na baka siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Halos mabitawan niya ang kanyang telepono. Ang kanilang taktika ay malinaw. Sirain ang kanyang kredibilidad. Kung mapapaniwala nila ang korte na siya ay wala sa tamang pag-iisip, wala siyang laban sa custody case, sila ang mananalo. Makukuha nila si Hiyas. Sunod-sunod na mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Mga kaibigan na nagtatanong, mga kamag-anak na nanghuhusga, mga taong hindi niya kilala na nag-iiwan ng masasakit na komento sa kanyang mga social media account. Sa isang iglap, siya ang naging kontrabida sa sarili niyang kwento at nang akala niya ay wala nang masasama pa, isang tao ang kumatok sa kanyang pinto. Isang process server na nag-abot sa kanya ng isa na namang sobre. Ang laman nito ay isang petisyon na isinampa ni Dalisayan, isang hiling para sa sole custody ng kanilang anak na si Hiyas dahil sa mental instability and endangerment ng ina. Doon na gumuho ang lahat ng natitira niyang katatagan. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang mga dokumento, ang dibdib ay tila sasabog sa bigat. Pinapalabas siyang baliw, tinatanggalan siya ng pera. At ngayon, kinukuha nila ang kanyang anak. Ito na ang all is lost moment niya. Ang kadiliman ay tila lumalamon sa kanya ng buo. Sinag, anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Ginhawa na kalalabas lang mula sa banyo. Ipinakita niya ang mga papel sa matanda. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kinukuha po nila si Hiyas Yaya. Sinasabi nilang baliw ako. Paano ko sila lalabanan? Niyakap siya ni Ginhawa. Huwag kang bibitaw, anak. Ito mismo ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang sumuko ka. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang anino ang tumakip sa kanilang pinto. Nakatayo roon si Dalisayan. Ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala at awa. Sinag, malumanay niyang sabi na tila hindi siya ang dahilan ng lahat ng sakit na nararamdaman ng babae. Nakita mo na, hindi mo kailangang danasin ang lahat ng ito. Lumapit ito.
Ngunit hinarangan siya ni ginhawa. Mahal, umuwi ka na. Pagpapatuloy ni Dalisayan, ang mga mata ay nakikiusap. Bawiin mo ang kaso at babawiin ko rin ang sa akin. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayo ulit. Para kay Hiyas, para sa pamilya natin. Isang magandang alok, isang pagtakas mula sa lahat ng gulo. Bumalik sa hawla at ang lahat ay magiging tahimik muli. Para sa isang saglit, natukso si Sinag. Ang pagod at sakit ay tila napakabigat dalhin. Ngunit pagkatapos ay tiningnan niya ang mukha ni Dalisayan. Ang mukha ng lalaking kapatid niya. Ang mukha ng lalaking may anak sa iba. Ang mukha ng lalaking hinayaan lang na subukang lasunin ng sarili nitong ina, ang kanilang anak. At doon, ang apoy na namamatay na sa kanyang dibdib ay muling nagliyab. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa luha, napalitan ng isang mapanganib na kislap. Pinunasan niya ang kanyang pisngi. Sige, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Magkita tayo. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Dalisayan. Talaga, mahal. Uuwi ka na? Tumingin si Sinag ng diretso sa mga mata nito. Magkita tayo. Pero sa bahay ninyo. Oras na para malaman ng lahat ang lahat. Ang pagbabalik ni Sinagtala sa bahay na pula ay ibang-iba sa kanyang pagtakas. Hindi na siya ang babaeng tumatakbo sa dilim, basang-basa sa ulan at takot. Ngayon, pumasok siya sa malaking pinto nito na taas noo. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Sa kanyang likuran ay si Attorney Salcedo at ilang hakbang sa likod nila, tahimik na naghihintay sa labas ng gate ay si Alonsina kasama ang isang kaibigang may hawak na teleponong handang mag-livestream anumang oras. Sa sala, naghihintay ang buong pamilyang di makulangan. Si Lakan, nakaupo sa kanyang paboritong silyon, ang mukha ay walang emosyon. Si Dalisayan, nakatayo sa tabi nito, halatang kinakabahan. At si Bataluman, nakatayo sa gitna ng silid na parang isang reyna. Ang mga matay nag-aapoy sa tagumpay. Nagagalak akong nagbalik ang iyong katinuan, Hija. Bungad ni Bataluman. Ang boses ay puno ng mapanuyang tamis. Handa ka na bang bumalik sa iyong lugar? Narito ako para tapusin ang lahat, senyora. Sagot ni Sinag. Ang boses ay matatag. Pero hindi sa paraang inaakala ninyo. Isang senyas ang ibinigay niya kay Attorney Salcedo. Inilapag ng abogado ang isang itim na briefcase sa ibabaw ng mamahaling mesa at binuksan ito. Magsimula tayo sa pinakasimple, sabi ni Sinag. Kinuha ang isang folder ng mga dokumento. Ang utang, daan-daang milyon. Ang kumpanya ninyo ay bangkarote na. Ibinato niya ang mga kopya ng bank statement sa mesa. Ang kasal na ito, isa lang palang business deal para isalba ang pangalan ninyo gamit ang pera ko. Namutla si Dalisayan, ngunit si Lakan ay nanatiling kalmado. Si Bataluman ay tumawa lang ng mahina. Isang desperadang akusasyon. Talaga? Tanong ni Sinag. At bigla, bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Alonsina. Akay-akay ang kanyang anak na lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Dalisayan. Si Bataluman ay natigilan sa unang pagkakataon. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang gulat. Kilala niyo ba sila, Dalisayan? Tanong ni Sinag. Ang tingin ay nakapako sa kanyang asawa. O baka ikaw, Don Lakan, ang lihim na apo na handa mong suportahan, basta't wag lang masira ang pekeng pamilya ninyo? Ano ang ibig sabihin nito, Dalisayan? Galit na tanong ni Lakan. Sa wakas ay nagpakita ng emosyon, ngunit bago pa man makasagot si Dalisayan, nagpatuloy si Sinag. Huwag kayong mag-alala, hindi pa yan ang pinakamalaking sikreto ninyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng diin. Kinuha niya ang diary ng kanyang ina. Senyora Bataluman, pamilyar ba kayo sa isang uri ng herbal tea? Isang tsaang may sangkap na pampalaglag?
Ang tsaang paulit-ulit ninyong ipinainom sa akin nung buntis ako? Walang katotohanan yan. Sigaw ni Bataluman. Ang kanyang pag-composure ay nagsisimula ng magkalamat. Gawa-gawa mo lang ang lahat. Kung ganoon, handa ba kayong makinig sa sasabihin ni Yaya Ginhawa? Tanong ni Attorney Salcedo. Inilabas ang isang maliit na voice recorder. Sa isang pindot, ang boses ni Ginhawa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malinaw na isinasalaysay ang kanyang nakita. Sa puntong ito, ang buong silid ay puno ng tensyon. Si Dalisayan ay parang estatwang hindi makagalaw. Si Lakan ay humihinga ng malalim. Si Bataluman, bagamat nababahala, ay pilit pa ring pinapanatili ang kanyang tapang. Tapos ka na ba? Malamig na tanong ni Bataluman. Kahit anong sabihin mo, baliw ka pa rin sa mata ng batas. Akin ang apo ko. Tumingin si Sinag kay Bataluman. At sa unang pagkakataon, nakita ni Bataluman ang awa at pandidiri sa mga mata ng kanyang manugang. Hindi, mahinang sabi ni Sinag. Hindi mo siya apo. Kinuha niya ang huling laman ng briefcase, ang salansan ng mga lumang sulat na tinalian ng kupas na pulang ribon. Dahan-dahan niya itong inilatag sa mesa. Ang pinakatatago ninyong lihim, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay basag na sa bigat ng kanyang sinasabi. Ang sikretong handa kayong pumatay para pagtakpan. Kinilabutan si Bataluman. Ang mga mata niya ay nanlalaki habang nakatingin sa mga liham na alam niya kung kanino galing. Basahin mo, Dalisayan, utos ni Sinag. Basahin mo ang sulat ng tunay mong ama. Nanginginig na kinuha ni Dalisayan ang isang liham. Binasa niya ang mga salita at ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Napatingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Hindi, bulong niya. Hindi totoo to. Totoo lahat yan. Sigaw ni Sinag. Ang lahat ng sakit at galit na kinimkim niya ay sumabog. Ang lalaking kasama ko sa isang kama, ang ama ng anak ko, ay kapatid ko pala. At ikaw. Tumingin siya kay Bataluman. Ang kanyang mga daliri nanginginig. Ikaw ang may pakana ng lahat ng kadiriang ito. Ipinakasal mo ang sarili mong anak sa sarili mong pamangkin para lang sa pera. Ang sigaw ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang katotohanan, sa wakas ay lumabas, masakit, nakakagimbal, at nakamamatay. Sa gitna ng kaguluhan, habang si Dalisayan ay napaluhod sa sahig at si Bataluman ay napaurong na parang isang sinumpa, biglang may malakas na kalabog. Si Don Lacan. Nakahawak ito sa kanyang dibdib, ang mga matay revulsant, at bumagsak ito sa sahig na walang malay. Ang sigaw ni Sinagtala ay naputol at napalitan ng nakabibinging katahimikan na binasag lamang ng malakas na pagbagsak ng katawan ni Don Lacan sa mamahaling Persian carpet. Sa isang iglap, ang tensyon ng paghaharap ay naging purong kaguluhan. Daddy! Sigaw ni Dalisayan. Biglang natauhan mula sa kanyang pagkakagimbal. Gumapang siya palapit sa walang malay na ama, tinatapik-tapik ang pisngi nito. Daddy, gumising ka! Si Bataluman, na kanina'y parang isang reynang nawalan ng korona, ay napasigaw din. Ngunit ang sigaw niya ay hindi sigaw ng pag-aalala, kundi sigaw ng pagkatalo. Lakan, huwag ngayon. Mabilis na kumilos si Attorney Salcedo, kinuha ang telepono at tumawag ng ambulansya. Si Alonsina naman ay mabilis na inilabas ang kanyang anak mula sa eksena, papalayo sa bahay na puno ng sigawan at gulo. Nakatayo lang si Sinagtala sa gitna ng lahat, tila isang manonood sa isang trahedyang siya mismo ang nagsimula. Pinanood niya ang mga paramedic na pumasok, ang pag-aasikaso nila kay Lacan, ang paglalagay dito sa stretcher. Pinanood niya si Dalisayan na umiiyak na parang isang batang nawawala, sumusunod sa stretcher palabas ng bahay. At pinanood niya si Bataluman na hindi man lang lumapit sa asawa.
Nanatili itong nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan, ang muka ay blangko. Tila ang bumagsak ay hindi lang ang kanyang asawa, kundi ang buong imperyong kanyang itinayo. Nang mawala na ang ambulansya at ang mga tao, tanging ang apat na sulok ng malawak na sala ang naiwang saksi sa kanilang pagbagsak. Ang mga mamahaling palamuti, ang mga naglalakihang painting, lahat ay tila nawalan ng kulay at buhay. Humarap sa kanya si Dalisayan na naiwan dahil kailangan niyang harapin ang isa pang resulta ng kanyang kahinaan. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at sipon. Hindi na siya ang gwapong heredero na minahal ni Sinag. Isa na lang siyang duwag na lalaking nawalan ng lahat. Sinag, patawarin mo ko, sabi nito. Ang boses ay garalgal. Lumuhod ito sa kanyang harapan. Sinubukang abutin ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam. Patawarin mo ko. Tinitigan siya ni Sinag. Hinanap niya sa kanyang puso ang kahit katiting na awa, ang kahit katiting na pagmamahal na dati niyang naramdaman. Ngunit wala siyang makita. Ang nararamdaman niya ay hindi galit, hindi rin awa, kundi wala. Isang malawak na kawalan. Ang pag-ibig niya para dito ay hindi lang namatay. Nabura ito na parang hindi kailanman umiral. Tumayo ka, Dalisayan. Malamig niyang sabi. Wala nang kapatawaran ang makakapag-ayos nito. Hindi mo kasalanan na maging anak ka niya, pero kasalanan mo ang maging duwag. Kasalanan mong pinabayaan mo ako at ang anak mo. Umatras siya, papalayo sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang kanyang tingin ay napunta kay Bata Luman, na nakaupo na ngayon sa isang silya, tila isang manikang nabalian ng pisi. Mukha itong tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang oras. Ang dating matikas na tindig ay nawala. Napalitan ng isang pagkakuba. Ang dating matalas na mga mata ay blangko. Walang sinabi si Sinag sa kanya. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Tapos na tayo dito, sabi ni Attorney Salcedo sa kanyang tabi. Inakbayan siya nito. Dahan-dahang tumango si Sinag. Kinuha niya ang ballpen mula sa kamay ng kanyang abogado at lumapit sa mesa. Nandoon ang mga papeles ng annulment. Nang walang pag-aalinlangan, buong diin niyang pinirmahan ang bawat pahina kung saan kailangan ang kanyang pangalan. Bawat guhit ng tinta ay isang pagputol ng tanikala. Inilapag niya ang ballpen. Sa huling pagkakataon, nilibot niya ng tingin ang sala. Ang bahay na pula. Ang lugar na minsan niyang pinangarap na maging tahanan, na naging isang ginintuang hawla, at ngayon ay isa na lamang mausoleo ng mga sirang pangarap at mga maduming sikreto. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papalabas kasama ang kanyang abogado. Hindi siya lumingon nang makalabas siya sa malaking pinto at muling masilayan ang liwanag ng araw. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Isang hiningang naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng bigat na kanyang dinala. At habang inilalabas niya ang hanging iyon, naramdaman niyang may gumaan sa kanyang dibdib. Hindi pa siya masaya, hindi pa siya buo. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Kalayaan. Nagsimula siyang maglakad palayo sa bahay, palayo sa kanyang nakaraan. At habang naglalakad siya, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito mga luha ng pighati o galit. Ito ay mga luha para sa babaeng minsan siyang naging. Ang babaeng mapagmahal, mapagtiwala, at puno ng pangarap. Isang paalam sa kanyang dating sarili. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ng mga dimakulangan ay unti-unti nang humupa, nabaon sa limot ng mga bagong balita at tsismis. Ang kanilang kumpanya ay tuluyan ng bumagsak. Si Don Lacan ay na-stroke at hindi na halos makapagsalita, habang si Bataluman ay namuhay na parang anino sa loob ng kanilang nabebentang mansyon.
Si Dalisayan, ayon sa huling balita na narinig ni Sinag, ay umalis ng bansa. Ngunit ang lahat ng iyon ay parte na ng isang malayong mundo para kay Sinagtala. Ang mundo niya ngayon ay simple lamang. Mama, look! A butterfly. Masayang sigaw ni Hiyas. Itinuturo ang isang dilaw na paru-parong dumapo sa bulaklak sa kanilang paso. Ngumiti si Sinag at binuhat ang kanyang anak. Ang ganda. Di ba anak? Kasing ganda mo. Hinalikan niya ang pisngi nito. Nakatira na sila ngayon sa isang maliit ngunit maaliwalas na apartment. Puti ang pintura ng mga pader at laging bukas ang mga bintana para makapasok ang sikat ng araw at sariwang hangin. Sila mismo ni Hiyas, katulong si Yaya Ginhawa na paminsan-minsan ay dumadalaw, ang nagpinta ng mga bulaklak at ulap sa pader ng kwarto ng bata. Ang bawat sulok ng apartment ay puno ng kanilang tawanan, ng kanilang mga alaala. Mga alaalang sila lang ang bumuo. Para masuportahan ang kanilang sarili na masukan si Sinag bilang isang barista sa mismong coffee shop kung saan niya unang nakausap si Alonsina, ang Kapehan Pagtakas. Ang pangalan ng lugar ay tila isang paalala sa kanya. Dati, ito ang simula ng kanyang pagtakas mula sa panganib. Ngayon, ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Mahirap ang trabaho at hindi kalakihan ng sahod, ngunit may dignidad ito. Sa bawat tasa ng kape na kanyang tinitimpla, sa bawat ngiti ng customer na kanyang sinusuklian, nararamdaman niya ang halaga ng kanyang sariling pagod. Hindi na siya umaasa sa pera ng iba. Bawat sentimong kanyang kinikita ay kanya. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Si Alonsina, kasama ang kanyang anak. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa halip na ilangan, isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Alonsina na sinuklian din ni Sinag. Walang salitang namagitan, ngunit sa isang tinginan lang, nagkaintindihan sila. Dalawang inang lumalaban para sa kanilang mga anak. Dalawang babaeng muling bumabangon mula sa pagkakalugmok. Ang mga araw ni Sinag ay naging payak. Sa umaga, ihahatid niya si Hiyas sa isang maliit na daycare center. Maghapong magtatrabaho sa coffee shop at sa hapon, susunduin niya ang kanyang anak at mamamasyal sila sa parke. Uupo sila sa damuhan, kakain ng sorbetes at pagmamasdan ng paglubog ng araw. Sa mga gabing hindi siya makatulog, hindi na ang mga bangungot ng nakaraan ang gumigising sa kanya. Minsan, naiisip pa rin niya ang mga paano kung hindi niya narinig ang usapan. Paano kung hindi niya binuksan ang kahon? Ngunit mabilis din niyang iwinawaksi ang mga yon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang ngayon kung saan ligtas ang kanyang anak. Ang ngayon kung saan malaya siya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Hiyas sa kanyang tabi, kinuha ni Sinag ang isang bagong diary. Isa na siya mismo ang bumili. Binuklat niya ang unang pahina. Mahal kong Hiyas, simula niya. Isinusulat ko ito para sa iyo, para sa araw na sapat ka ng malaki, para maintindihan ng lahat. Ang buhay ay hindi isang fairy tale. Minsan, ang mga prinsipe ay hindi pala tunay na prinsipe, at ang mga kastilyo ay isa palang bilangguan. Pero gusto kong malaman mo na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw sa umaga. Nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan sa unang pagkakataon. Isang kapayapaang hindi nakasalalay sa pag-ibig ng iba, o sa yaman, o sa isang apelyido. Isang kapayapaang nagmumula sa loob. Kinabukasan, may isang sulat na dumating para sa kanya. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang selyo ng post office ay mula sa isang mamahaling subdibisyon. Kinakabahang binuksan niya ito. Sa loob, walang sulat. Tanging isang cashier's check na nagkakahalaga ng malaking halaga. Sapat para bumili ng sarili nilang bahay at lupa at hindi na magtrabaho habang buhay. Kasama nito ay isang maliit na papel na may nakasulat na makinilya.
Para sa kinabukasan ng aking apo. Walang pirma. Ngunit alam niyang galing ito sa mga di makulangan. Marahil kay Lakan, sa isang sandali ng kaliwanagan, o marahil kay Bataluman, sa isang huling pagsubok na kontrolin ang kanyang buhay gamit ang pera. Isang pampatahimik, isang bayad pinsala. Tinitigan niya ang tseke, ang sagot sa lahat ng kanyang problemang pinansyal, ang katuparan ng isang komportableng buhay para kay Hiyas. Ngunit kapalit nito ay isang tanikala, gaano man kanipis, na mag-uugnay pa rin sa kanya sa madilim na nakaraan. Hawak ni Sinagtala ang tseke sa kanyang mga kamay. Ang papel na yon ay kumakatawan sa isang buhay na walang pag-aalala sa pera. Isang kinabukasang garantisado para kay Hiyas. Isang buhay na madali. Isang buhay na komportable. Isang buhay na tulad ng dati. At yun mismo ang problema. Tumingin siya sa paligid ng kanilang maliit na apartment. Ang mga pinintang bulaklak sa pader. Ang mga mumurahing muebles na pinag-ipunan niya. Ang amoy ng niluluto niyang sinangag mula sa kusina. Simple, mahirap, ngunit kanila. Bawat bagay sa loob ng 4 na sulok na yon ay simbolo ng kanyang pinaghirapan, ng kanyang katatagan, ng kanyang kalayaan. Ang tseke sa kamay niya ay kabaligtaran ng lahat ng yon. Ito ay pera mula sa kasinungalingan, pera mula sa sakit. Isang paalala ng isang buhay kung saan ang halaga niya ay nakatali sa halaga ng kanyang bank account. Isa itong ginintuang tanikala at pagod na siyang maging bilanggo. Nang walang pag-aalinlangan, dinala niya ang tseke sa lababo. Hinawakan niya ito sa magkabilang dulo at sa isang mabilis at desididong galaw, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya itong muli at muli hanggang sa ang malaking halaga ay naging maliliit na piraso na lamang ng walang kabuluhang papel. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa basurahan. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Sa paggawa noon, hindi lang isang tseke ang kanyang tinanggihan. Tinanggihan niya ang nakaraan. Tinanggihan niya ang madaling daan. Pinili niya ang kanyang sarili. Pinili niya ang kanyang dignidad. Kinuha niya ang kanyang bagong diary at nagpatuloy sa pagsusulat. Ang tunay na yaman, Hiyas, ay hindi nasusukat sa pera. Isinulat niya. Ito ay nasusukat sa kapayapaan ng loob, sa lakas na bumangon tuwing umaga na alam mong sayo ang araw na yon, at sa pagmamahal na malinis at walang kapalit. Iyon ang yamang ipapamana ko sayo, isang yamang hindi kayang bilhin o nakawin ni numan. Isinara niya ang diary at ngumiti. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Makalipas ang isang linggo ng umaga, dinala ni Sinag si Hiyas sa paborito nilang parke. Ang araw ay sikat na sikat at ang hangin ay sariwa. Naglatag sila ng banig sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya at inilabas ang kanilang baon na sandwich at orange juice. "Mama, habulin mo ko!" sigaw ni Hiyas, tumatakbo sa malawak na damuhan. Ang tawa nito'y parang musika sa pandinig ni Sinag. "Teka lang, ang bilis mo naman," sagot ni Sinag. Tumayo at hinabol ang kanyang anak. Naghabulan sila, nagtawanan, at nagpagulong-gulong sa damuhan. Sa mga sandaling iyon, wala nang bakas ng lungkot o takot kay Sinag. Ang naroon na lamang ay ang dalisay na kaligayahan ng isang ina na kasama ang kanyang anak. Ang babaeng minsay namuhay sa anino ng iba ay natuto ng sumayaw sa ilalim ng sikat ng araw. Humiga sila sa damuhan, parehong habol ang hininga, at tiningala ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa asul na kalangitan. "Mama," sabi ni Hiyas, itinuro ang araw. Ang liwanag. Tumingin si Sinag sa araw. Hindi napipikit sa silaw nito. Ngumiti siya. "Oo, anak. Ang liwanag." Sinagtala. Isang pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Sinag at tala. Liwanag at bituin. Noong una, inakala niyang ito ay isang kabalintunaan.
Isang pangalang masyadong maliwanag para sa isang buhay na puno ng dilim. Ngunit ngayon, naiintindihan na niya. Ang liwanag ay hindi isang bagay na ibinibigay sa'yo. Ito ay isang bagay na kailangan mong hanapin sa iyong sarili, lalo na sa gitna ng kadiliman. At kapag nahanap mo na ito, walang sino mang makakapag-alis nito sa'yo. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang hiyas, ang kanyang pinakamahalagang yaman. Siya ang dahilan ng lahat, ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon. Ngunit ang pagbangon niya ay para din sa kanyang sarili. Sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang sariling sinag. Isang liwanag na hindi nakakasilaw, hindi mapagmataas, kundi isang liwanag na mainit, mapagkalinga, at higit sa lahat, malaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinagtala. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagkapit sa isang pag-ibig na wasak, kundi sa tapang na bumitaw para muling buuin ang sarili. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay simple lamang. Ang pagpapatawad sa iba ay mahalaga, ngunit ang pagpapatawad sa sarili at ang pagbibigay halaga sa sariling kapakanan ay ang unang hakbang tungo sa tunay na kaligayahan. Minsan, kailangan nating pagdaanan ang pinakamadilim na gabi para masilayan at mapahalagahan ang ganda ng pagsikat ng araw. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon sa huli? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.